Ino-okray dahil sa pagiging mabalahibo nito at malaway. Pero para sa ilan, ito raw ay wonder gulay. Dito sa Busos, Bulacan, maaga pa lang ay namimitas na ng mga okra ang 71 taong gulang si Tatay Simplicio. Hindi para ipanghalo sa sinigang o pansahog sa pakbet, kundi para ipanggamot. Imbis na ang niresetang maintenance sa gamot, okra water ang 1 taon nang iniinom ni Tatay Simplicio. Para raw di na bumalik pa ang kanyang prostate cancer. Noong 2015 nang makumpirma ng doktor na may prostate cancer. Noong pareho ring taon, naoperahan at gumaling daw siya rito. Lifetime ko na raw inumin. Habang buhay ko nang inumin yung gamot na yun, hindi ko kaya. Pero dahil halos 100 piso raw ang nagagastos niya araw-araw sa nire-resetang gamot, itinigil niya na ang pag-inom nito. Nahihiya ka ako sa mga anak ko kasi puro sila na lang bumibili ng gamot. Nahihiya ako. Yun, buhat nun. Hininto ako na nga. Sakto naman daw na naipayo sa kanya ng kanyang pamangkin na gumamit na lang ng okra water. Wala siyang kailangang gastusin dahil sa tapat bahay lang nila, pwede siyang mamitas anytime. Pagkahugas, hihiwain ng 6 na pirasong okra diretso sa isang bote. Ang bote, lalagyan ng 2 baso ng tubig at saka hahayaan. At kinabukasan, ang resulta, ang naglalaway-laway na okra water. Ito ang aking binabad na okra na siya namin iniinom ng mag-asawa. Aming pinaghatian. Ito dito kami gumiginaw sa aming pag-ihi. Kaya tatagay na kaming dalawa. Masarap naman, may malaway lang. Hindi naman lumalasa-lasang okra. Tila sarap na sarap naman sila sa pag-inom. Nung ako hindi uminom ng gamot, hindi kagaya ngayon na uminom ako ng okra, mas maganda ihi ko ngayon kaysa noong aki. Gamot nga ba sa cancer ang okra? Doc, totoo ba? Paglilinaw ng Philippine Cancer Society, wala pang sapat na pag-aaral na magpapatunay sa bisa ng okra sa sakit na ito. Kung gusto natin kumain ng okra, wala namang problema doon because this is a vegetable. And di ba sinasabi natin na we should put more vegetables and fruits in our diet. But until such time, nalalabas talaga yung conclusion na talagang it is a cancer-fighting vegetable in a sense na kaya talaga niyang patayin yung cancer cells and na-test na ito sa mga tao, I don't think we can give that recommendation na ito lang yung talagang gagamitin against a certain cancer. Ayon din sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PTAC, hindi mabisa ang okra bilang gamot sa cancer. May mga researches na about the anti-cancer activity. Again, very limited sa human subjects, mostly on rats and mice. Ang asawa ni Tatay Simplicio na si Nanay Iluminada, bilib din daw sa okra water. Para sa kanya, epektibo raw ito para sa kanyang diabetes. Nung aking gamot na hindi pa uminom ng okra, po 400 pa, 350. Pero kaiba sa asawa na tinigilan na ang pag-inom ng gamot, nagme-maintenance medicine pa rin si Nanay Iluminada. May basihan ba ang paniniwala ni Nanay Iluminada? Gamot ba sa diabetes ang okra? Doc, totoo ba? May sangkap siya na tinatawag na alpha-glucosidase inhibitor, kung saan pinapabagal niya yung pag-absorb natin ng carbohydrates. So, mas mabagal, mas delayed yung pag-absorb ng carbohydrates. Hindi masyadong tataas yung blood sugar pagkatapos kumain. Pero dahil ang mga pag-aaral na yan ay ginawa pa lamang sa mga daga, payo ng Philippine Center for Diabetes Education Foundation, mag-ingat din. Ingat lang tayo kasi may mga pag-aaral din na nakita
pag uminom ng okra water, tapos nagiinom din ng metformin, hindi na-absorb yung gamot na metformin. So kung kayo umiinom ng gamot, sasabihan niyo yung doktor ninyo. Kailangan na hiwalayin yung pag umiinom kayo ng okra water tsaka ng metformin, kailangan may pagitan. Sa alternative medicine naman, epektibo raw ang okra para magpababa ng blood sugar level ng isang tao. For diabetes, pero hindi siya substitute sa gamot. Kailangan parang to complement lang yung diet ng pasyente with kung ano yung regular na medicine tinitake for diabetes. Meron namang ilan na naniniwalang mainam para sa kalusugan ng puso at nakapagpapababa ng kolesterol ang okra. Doc, totoo ba? Ang okra ay merong component na oleic at linoleic acid. Sila ay kasama sa tinatawag na polyunsaturated fatty acids. Karaniwan sa commercial, ginagawa yung omega-3 fatty acids. Magkakaibigan yung mga yon, magkakamag-anak. At lahat ng yan, maganda para sa puso dahil nagpapababa sila ng kolesterol. Makabubuti raw sa katawan ang pagkain ng okra. Pero ibang usapan na raw kung gagamitin ito bilang gamot. Kumain ka ng gulay, kumain ka ng prutas, dahil yan ay masustansya. In this regard, maganda ang epekto ng gulay, lalo na ang okra sa ating puso. Pero bilang kapalit ng gamot, hindi natin siya pwedeng gawing ganoon. Pandagdag, pwede. Pero kapalit, hindi. Ang mabuti raw na gawin, kumain hindi lang ng okra, kundi ng iba't ibang klase ng gulay. And of course, yung iba nating mga vegetables, we always recommend na at least 3 to 5 servings per day. Kasi itong mga pagkain na to, marami siyang nutrients, meron siyang mga vitamins, and makakabuti sa katawan ng tao. Ang okra, masarap kainin at masustansyang gulay. Hindi mabisa ang okra bilang gamot, pero isama sa dieta. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.